in an industry where beauty and talent matter. She reigns supreme. A multi-platinum recording artist, a top concert performer, an award-winning actress. Mana ka doon sa tatay mong Amerikano dahil sa wakas, matatapos na rin ang paghihirap ko sa'yo. Your time is up. As she celebrates her 40th year in show business, she remains a class act. Truly unequaled, remarkably unparalleled. Inimitable, incomparable, simply divine. She is Jaja. Mga kaibigan, wala pong iba, kundi ang divine diva natin, Miss Jaja Padilla. Hi, everybody! Grabe naman ang intro na yun. Hindi, totoo naman. Na-shock ako. Thank you for having me. Thank you for you. being here. Miss Jaja, I would like to take the opportunity, firstly, to thank the people who own the Redwood Cafe and Art Space. Thank you to Alvin Pua. Alvin, maraming salamat for having us here. At sana sa mga susunod pang vlogs. Jaja, you belong to a big family of artists, actors, kilalang kilala, respetado sa industriya. Was it an advantage or a disadvantage to you? When I was younger, medyo chubby ako na cute. Gustong-gusto akong kunin sa mga commercials. Wala naman akong interest umarte. Can you believe that? But of course, I grew up na alam kong artista yung papa ko. Nagre-referee siya. Madalas sa mga probinsya pa noon. Umuwi siya. Ang talent fee niya noon, mga manok. Oh, ang cute! Parang doktor din, gano'n. Yung mga minsan nag-uwi palengke. ng kambing, ganyan. So, may uncle ako na, na director ng mga commercials. So, kinukuha niya kami. Gusto nila yung, pupunta sa bahay-bahay, magiinuman. Tapos, pakakantahin nila ako. So, nung araw pa Pag talaga? nagigitara, tapos sasabihin nila, sa, tawag sa akin, sa. Kanta ka naman. Tapos gusto ko yung mga Blue Bayou, yung mga piyesa ko. Uy, gusto ko yan. Kung ano Linda lang naririnig Ronstadt. ko. Pero unang-unang idol ko, Carpenters. Really So, ko- ganun, Noong mga nakukuha panahon- ako sa mga commercial. Tapos, yung aking uncle naman na si Bebong Osorio, siya din, kinukuha niya ako mag-artista. Kung saan siya, assistant director. Ayoko din. Ang inclination mo was music ever since. Yes. So you Talagang gusto started kong music. early on. Kanya lang, kinukuha ko mag-commercial, mag-artista. Because you had the look and you still have Yes, the I looks. think I had also the connection. Ganyan. Yes. Parang, pwede kang mag-beat player. Oy, diba? sa bagay nandun na yun. Tsaka, Talaga namang, I think yung yung personal ambition. Kasi nga katulad ko noon, nabigyan na ako ng break na gano'n. Ayoko kasi mareklamo ako. Bakit gano'n? 200 pesos lang ang bayad ko buong araw. Buong araw naghintay ako. Kala mo naman, wala naman, parang passers-by lang, walang linya. attitude. Di ba kung baga ngayon, nag-attitude, di ba? Parang yung kapatid ko, Kaya gano'n. nag-try. Doon mo malalaman, talagang walang hilig. Later on naman, si Tito Bebo sabi namin, siya, may asawa na ako noon. Naghahanap ng female lead yung hotdog band. Mag-try ka. Yes. Oo. So ayun, How was it napunta being naman the ako. female vocalist of the Actually, famous only for hotdog band? short while lang kami kasi napaka-naive ko pa noon. Sabi ko, ang galing ng hotdog, ang ganda ng mga kanta nila. Magre-recording kami. Wow, exciting! E di may sinulat silang kanta. Recording, ginagandahan ko yung pag-deliver as best as I could, no? Tapos biglang sabi, gawin mo to ng parang olive oil ang boses. Talagang kumuhumundo ko, sabi ko, Hindi ko naiintindihan kasi novelty yung kanta. Pero ikaw naman, syempre siya, beat. Yung as a careful that tinutok. Careful. Oh, alam mo. Gusto niya kasi ganun yung tono. Guys, Siyempre, trivia. talagang, careful. Ginagandaan ko pa. Siya, gawin mo parang olive oil. Wow, sabi ko, ba't ganito? Hindi ko naiintindihan. And then, of course, sa pagka-naive ko at bago ako sa industriya, sabi nilang ganun, kakanta tayo, magre-rehearse tayo, kakanta tayo sa circuit disco. Nang hayat. Wow. Bakit?
Hindi ko naintindihan, pwesto. Eh, syempre, ito na naman ang reklamador ako nung bata ako. Bakit gano'n? Kakanta ako ng alas 9 ng gabi. Sino ba manonood? So, sabi ko, siguro parang, mapapansin din ako para maging soloista. Tapos yun na nga nangyari. Later on, na-discover ako and, rest is history. The rest is history. It's 40 years. It's been, wow, no? How time flies. Misha, totoo ba na parang you were kind of like tomboyish when you were young? Yeah. From super tomboy ako nung bata ako, naglalaro ako sa kalye, sa kanal, Jubilee. Tsaka umaakit ako ng mga bubong. Yung favorite kong taguan. Pagpapagalitan ako mama ko, dadaling ko yung, ano ba naman yung mga toys ko kung ano-ano lang yun. Miss Shasha is quite busy now with their farm. Casa Esperanza. Yung buhay probinsya. Buhay probinsya sa Quezon. Nakikita namin yung other side mo, Miss Shasha, na yung that you're adventurous, that you're not afraid to touch soil. You're not afraid to make yourself dirty. Refreshing. Madam, may buzzer question para sa'yo. Hello, Shasha. Si Ray Valera, di ba? Yung dati mong boyfriend. Oh, wow. Hoy! May tanong ko para sa'yo. Naalala mo nung araw, kayo palagi pinagkukumpara ni Uli Desma. Tanong ko sa'yo, dinibdib mo ba yun? Naapektuhan ka ba? Meron bang rivalry talaga? Pakilinaw na. Aba, talaga naman. Dinibdib ko ba nung bata ako? Kasi syempre, ako yung mas bata, ako yung mas bago dun sa industriya. So, first time actually na nakita ko siya, napagkamalan niya akong anak ni George Canseco. Hinawakan niya akong gano'n. Siyempre, idol. At least sabihin na ganahan siya. Yung mukha ko. Ayoko nang hugasan. Akala niya ako yung anak ni George. Sabi ko, kamukha ba? Parang hindi naman, malayo. Ayun, so after nun, I worked with her sa isang Best of Manila yata. Para, unfortunately, wala kaming number together. So parang bitin. So later on, of course, through the years, and we came from the same management, si Sandra Chavez. So, Sandra Chavez. naririnig ko na parang kino-compare kasi kahawig yung boses. I think because also we had the same idols. Si Barbara Streisand at saka si Diana Ross. Ganun yung mga placements ng boses. So, kung nagkakaroon ng inadvertently, may competition. Oo, pero siguro. not between the two of you. But, whatever it was, kung ano man yun, ako kasi hindi ko masyadong maramdaman dahil ako yung bata. And I was very, very respectful to people ahead of me. Kasi sobrang iniidolo ko sila, Pilita Corrales noon. Pag nakakasama ko sila, ganun din ang feeling, kilig na kilig. Sinali ko pa yung, dito ba? Natalo ko. Sumali ako sa competition sa St. Paul. We had the same piece. I don't know naman why they allowed that. Pero yung kalaban ko, with production, may ilaw. Sabi ko, ba't ganun? Ba't kanya may ilaw-ilaw sa akin kung ano lang? Siyempre, yung mga experience na ganun teaches us, diba? Parang just be sport kasi parang alam nila na mahilig ako kumanta. Of course, when we got to do Diva to Diva, sabi ko, this is what it's like working with one of your idols in Diva. Miss Shasha, you married quite young. Looking back, what has it made you become? A better mother, hopefully, to my other children. Kasi syempre, ang daming learnings nun. Pag 16 ka, sa first child mo. And then, of course, naghiwalay kami nun. So, that has brought, before, so much trauma in our lives, no? But I'm so glad na I made a promise to Karil kasi before she got married. Yun lang ang hiningi niya. Na parang, Mama, sana maayos na tayong lahat. Oh. And so when I walked down the aisle with my ex-husband, sabi ko sa kanya, forgive and forget. And he said, yeah, ganyan. He was just nonchalant about it. Pero sabi ko, and I really meant it.
So, wala akong, alam mo, dati, wala. Wala kang ganun. Parang gusto mo palang mag-isip na, dati, ito yung nangyari. Stop right there. Pinangako mo yan. Tapos na yan. And it's so nice kasi, magkasama na kami dun sa casa, they vacation there. Kasama sila Karil. Tapos kasama rin si Conrad. Alam mo yung gano'n, yung parang, wala na, maluwang na sa dibdib mo, natapos na yun. Shasha, 40 years in show business. What are the good and not so good things showbiz has done to you? I think when you're younger, you value your privacy. So yun lang ang naaalala kong parang, medyo parang walang privacy, di ba? Lahat ng, kahit saan ka pumunta, sisilipin yung ginagawa mo or chichismis ka. Yep. Pero later on, I was growing up in the industry, na-realize ko na talagang mas mahirap yata talagang hindi ka pag-usapan, hindi ba? Hindi naman sa sinisik mo yun, hindi ba? Hindi mo naman hinahanap na pag-usapan ko, gagawa ka ng kachismis, hindi ba? Gagawa ka ng issue para mapag-usapan. Gagawa ka ng, oo. Kumbaga parang, na-realize ko na parang yun lang medyo nahirapan ako nung nag-uumpisa ako. And another thing is, syempre, pag bata ka, naive ka pa nga. You feel that everybody wants the best for you. Everybody's rooting for you. Pag nag-uumpisa ka, ganun eh. And then comes a time na sumikat ka, people will put you down. Yan, dumadating na yun. So, that was a harsh realization for me na parang, ba't nila gagawin yun? Pwede naman silang sumikat on their own. Bakit kailangan apakan ako papunta doon? Yun hindi ko naintindihan nung una. Ba't kaya ganun? So, the best talaga is not to fight back eh. Just let it happen. Parang, sige. You know? Kasi syempre isang learning din sa akin yan. When you defend yourself too much, you're defensive. And then parang, bakit? So natutunan ko rin yun, especially about people wanting to put you down. Sad as it may be, talagang kailangan nating harapin din eh. Pero, aminin ko, masakit talaga. Diba? May kirot, may kirot din talaga. Kasi parang, ang dami kong show, ang dami kong concert, busy-busy, andiyan kayo, tapos, ayun. But there's a period lang, in my experience, na parang, sige, tampo ka ng konti, tapos, tama na ha. Anyways, buzzer question number 2, madam. Alright. Hi, Shasha. This is Jojo Gabinete. My question is, naranasan mo na bang ma-disrespect sa industriya at sa personal mong buhay? At paano mo ito na-handle? Oh, yeah. I remember an instance na nagko-concert ako na hindi kami naka-start on time. Nung araw kasi, pag may aberya, hindi ina-announce. Like, we'll be starting in a few minutes, there's some technical difficulties, please bear with us. Walang ganyan. Aba, nag-concert ako. Ako naman nasa likod, naghihintay din. Ano ba nangyayari? Kasi yung amp ng bass player, nasira. Yung naghihintay ng replacement. Philippine Plaza, daming tao. My goodness, Philippine Plaza. Siyempre, busit na yung tao. Para kang papakain sa leon pag haharap ka ng ganyan. It's so difficult. So, ako naman, pagka ganun ang nangyayari, magpapatawa ako. Diba? Kaya lang, makakanta na ako. The start na kami. Sabi ng isang ahalik tumayo, "You're late!" Oh, jeez! Talaga may mga Hindi ba? Again, defensive ka. Siyempre, sabihin mo na, "Oh, yeah, you're late!" Hindi ako makasalita. So, until, of course, later on, it just turned into a joke na pupunta ako dun sa side ng alley. Takot ako, natatawa na yung audience. Pero in the beginning, I felt that, ganun sa harap, may talaga, animosity, talagang galit sa akin. Blame it on the performer. Siyempre, mga nahihipuan tayo sa mga crowd, ganyan. Yeah, may mga ganong instances. Tapos meron ding isang naman na parang private na pinahinto ako habang kumakanta. Kasi hindi daw dapat kantahin yun. Na-shock na lang ako. Ni-request yun ng production. Hindi, siya, parang kamag-anak siya nung producer. Nung kinakantahan. Nagalit siya. Actually, I didn't really handle it very well. Kasi nagalit ako talaga. Hindi, kasi naman siguro. I felt so insulted. So, tumalikod ako, pero pasensya na, nagmumura talaga ako. Kasi naman, nagmumura ako habang umi-exit ako.
Di naman sa ano pa man siguro. I mean, ikaw ba naman out of the blue sasabihin sa'yo, don't sing that! Ganun. Diba? Why are you singing that song? Don't sing that! Stop it! Ganyan. Talagang, That was rude. oo. So, medyo, pagtalikod ko talaga, may orchestra pa noon, pagtalikod ko talaga, magmumura ako talaga. Sabi ko, wow. Sobra. But I know better to put my mic down. I've trained myself because I could say worse things with a microphone. Nakakaganti ka talaga kung gusto mo. Pero ba't ka Actually, palaban? Diba? So, kailangan bigyan mo pa rin kahit papaano yung okasyon ng respeto. Respect. So, binababa ko yung mic ko. Divine Diva is the title that we have given you, your fans. So sabi ko, my God, parang pag-divine ka, hindi ka pwedeng magkamali. You have to be very proper. Hindi ka pa pwedeng pag-skandalo sa isang lugar or hindi ba? Parang iba rin ang connotation ng divine eh. Totoo. Ang nagbigay sa akin ng title na yan si Martin Rivera when we had a concert in Araneta Coliseum. Divine Madness. Shasha, syempre ikaw ay sikat na sikat. Aminin natin yon. Marami kang impersonators. Na-offend ka ba o natutuwa ka na may mga, how do you feel about it na may mga nag-impersonate sa'yo? Ako nakakatuwa. But my father asked me a question. Sabi niya, siya, bakit nanginginig yung bibig pagka mga ganun? Hindi naman nanginginig yung bibig mo pag kumakanta ka kasi literal niya talagang... Alam mo, sorry sabi siya, ko, natawa ko kasi may nakita ako. marami talaga. Kasi sabi ko, Papa, napaka-prominent ng lips ko, hindi pa uso yung thick lips, di ba? Sobra, lalo na bata ako, kapal na talaga, pantay na pantay sa lower. So sabi ko, kasi para ma-emphasize yung lips, kasi hindi naman ako maggalaw, wala naman akong ibang ginagawa sa stage, di ba? So, ang Mata eh. pag ini-impersonate ako, yun na lang, kahit na, lumalampas, ikaw pa. But it's funny. It's meant to be. So it's not insulting kasi nga, at least na-impersonate ka pa, di ba? Totoo. Ganun Ibig na sabihin lang. nun, pina-admire ka. Kamusta ang buhay pag-ibig, Shasha? I hope your mama ask him. Okay naman. I always say that we are a mature kind of love. I'm just very happy that I found someone that I want to grow old with. Who's a little closer to my age, di ba? We're 9 years. Actually, he's still 9 years my senior, si Conrad. Buzzer question, madam. Okay. Ba? Why? Aisha, Hi. here's my question for you. Ngayon, what do you know about love for sure? Thank you very much for that question, boy. Love is just, it's very complex eh. Ang love complex. I agree. Hindi mo pwedeng sabihin na, kasi sa edad ko ngayon, I don't need to be in love like a teenager. You know, I don't need to be, parang it's no longer about passion. Ang bata kayo nang hinahanap mo, yung talagang papatibok na, marinig mo pala yung pangalan, di ba? Talagang tumitibok na yung puso mo, talagang gusto mo na siya makita. Hindi mga ganun. This is more for companionship. That I agree. You know, parang kailangan alam mo na nandiyan siya kahit anong mangyari. I totally agree with And you. of course, love for my children, it's different and will always be constant. Kasi sa kanila naman din, kahit na anong mangyari, ang lawak ng maiyak ako pasensya sa'yo. ko sa kanila. Kung kay Conrad, medyo mahaba pasensya ko, sa anak ko siguro 1,000 times more. Diba? Infinite, ano? Infinite talaga. And ayoko nagtatampo sa kanila. Maaring magtampo ako ng konti, pero yun yung sobrang pure na pag-ibig. May siya throwback pictures tayo. Okay. First picture. Oh, yeah. I was named after my mom, Esperanza. And sobrang tangos ng ilong ng mama ko. Parang kay Gloria Romero. Pero ang ganda din ni mama, oh. Yung mom ko, nung maliit ako, akala ko secret artista. Titingin ako sa mama ko, sabi ko, ang ganda-ganda na mama ko. Imposibleng hindi siya artista. Siguro pag natutulog ako, nagsushooting siya. Ang cute naman. Yeah. What do you miss most kay mama? I miss her all the time. I try to
call her, nag-Alexa kami with camera, uupo siyang ganyan, chismisan ganyan. And I miss her company. She's so fun to be with. She's full of joy and she's probably the most positive person in my life. And palagi yan ganyan, sasabihin lang niya, everything is gonna be okay. Yun ang kanyang mantra. Sa dami ng surgeries ko, siya talaga ang palagi kong kasama. Next picture. Ayan, ako naman yan. And that's Karil. Ayan ang 16, neneng-nene, naka-duster. I remember her smell. Distinctly, yeah. Mahilig ako sa bata eh. Inalagaan ko lahat ng pamangking ko. I think it was my ex-husband, M, who took this photo. Ganun din, Sharon Cuneta, larger than life. Nag-guest kaming dalawa sa concert ni Gary Valenciano. First concert niya sa Araneta Coliseum. Naalala ko sa dressing room, may bit-bit siya mga Cabbage Patch dolls. Sabi niya, gusto mo, binigyan ako. Bango ng Cabbage Patch, di ba? Ako naman, oh my God, Sharon Cuneta. Parang, hindi ako nilalapitan. Bakit? Ganun. So, you know, and then we just hit it off. Siyempre, pagkausap mo siya, no, hindi mo rin alam na, paano ba siya magtrabaho? Parang, kwentuhan lang kayo, mamaya nagmo-monologue na. Sabi ko, wow, ang galing, ang husay. And you've been friends with our beloved Sharon Cuneta for how many years now? Oh my God, nearly 40 also. Ito po? Yan, recording ko na nandun si Karil. I don't know if she recorded something with me here. Shaja, do you realize that your face there looks like your face now? You haven't changed. Yung mata ko nag-iba, hindi po na-opera ng mata ko. For real, this is walang halong wala siyang surgery pero nag-deep set siya. Kasi dati, ang hirap-hirap makeup pa ng mata ko, sobrang droopy niya. Tapos wala siyang talukap, wala at all. Shasha naman, si Miss Shasha, hindi mahirap makeup dahil talagang beautiful ka. Words to ponder. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for prosperity and not for disaster, to give you a future and a hope. Amen. Madam, I would like to present to you. Thank you so much. Oh, that's so I sweet. hope you like them. Yeah, I love flowers. Thank you. Talaga, thank you very much for giving me this time of day. At saka, alam niyo po, gusto ko lang sabihin na, nagulat talaga ako kasi walang effort talaga yung pag-invite ko kay Miss Shasha. Thank you talaga. Thank you. I would also like to thank my sponsors who have been here since day one. Apostol Dental Clinic for my smile. Thank you very much po, Apostol Dental Clinic. Hair Shop Salon. This is owned by my friend, my sister, si Lucy Britannico, who also owns Britannico Salon in Makati. Jill Stewart, maraming salamat po for my eyewear. Bernardo's Golds and Diamonds, thank you very much. I would also like to thank Basic Juicery and also Cherry Blossoms for our Marikina locally made bags. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta ninyo sa vlog namin na ito. I'm sure that you enjoyed watching our Divine Diva. You know the drill, guys. If you like it, please share and then subscribe sa mga hindi pa po nagsusubscribe. And press the notification bell for further updates. And also, guys, always remember, rain or shine, friends po tayo. Thank you very much. Thank you, Michelle. Rain or shine.